Yes, again, alright mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto, just in, oo, kakapasok pa lamang po na balita. Actually, hindi ko nga dapat i-content pero parang sumobra naman ata sa chismis, oo. Yan yung hindi natin pinapatulan, yan yung mga chismis, kailangan nating i-debunk yan. So, sabi dito, 1 billion civil cases versus Romualdez Co. Dinamay na naman si House Speaker, former House Speaker. Si Zaldico, oo. Pero yung idadamay si former House Speaker, mukhang mali na yan. Sabi dito, just in, the 1 billion civil forfeiture cases against former House Speaker Martin Romualdez and Ako Bicol Party List Representative Zaldico and Quezon City 5th District PM Vargas are set to be filed before the Quezon City Regional Trial Court December 17, 2025. So ngayon, hindi porket na mayroon tayong nakitang post, may kaso na agad, 'di ba? So hindi porket malaking amount, automatic guilty na. Unang-unang titingnan natin diyan, saan ba galing ang pera? Kanino nakatrace ang pera? May paper trail ba? May finding na ba ang ombudsman o ang korte? Hindi yung headline lang dapat yung tinitingnan natin dito. Kung talagang solid na may kaso laban kay Martin Romualdez, bakit doon pa lang mga minamahal sa ICI, sa Independent Commission for Investigation, wala na silang na-file? Diba dapat doon pa lang sa ICI, sa mga hearings nila, dapat doon pa lang may napatunayan eh. Kaso pinaakyat na nga sa ombudsman kasi wala nga napatunayang na direct na involvement or hard evidence, probable cause, dito kay former Speaker Martin Romualdez. Tapos ngayon biglang merong 1 billion na susulpot na issue. Saan galing yan, ang mga minamahal? Diba yan nga din yung pinagtataka ko. So, again, ito, pag-usapan natin yung forfeiture case laban kay Congressman Martin Romualdez. So, sa batas, hindi sapat ang ingay, hindi sapat yung galit na galit ka, hindi sapat yung inggit, diba? So, ang tanong dito, nasaan ang ebidensya? Sa batas, hindi pwede yung opinion lang. Hindi pwede yung haka-haka or maybe dinadaan nyo sa politika. Dapat lahat dinadaan sa ebidensya. Ang kasong ito, uulitin ko sa inyo mga minamahal, walang adverse findings. Pangalawa, walang ghost projects. Walang substandards work. Walang audit red flag. So, kaya malinaw na konklusyon na itong kasong to, mga minamahal ay, parang ginawa lang, oo, para sirain ang reputation ni former House Speaker Martin Romualdez, 'di ba? So, ang forfeiture dapat nakaangkala sa ill-gotten wealth, 'di ba? Corruption or direktang anomalya. Pero sa sinabi mismo ng Independent Commission, 'di ba? For infrastructure, no adverse finding laban kay Romualdez and sa mga connection nito sa DPWH anomalies. So, walang corruption. 'Di ba? Walang finding na plunder. At sa ilalim, 'di ba, ng Rule 65 of the Court at ng Due Process Clause ng Konstitusyon, hindi pwedeng ituloy ang kaso kung unang-una, wala nga pong probable cause. Walang factual basis, walang audit findings, walang direct na evidence. So, sa madaling sabi, walang krimen yan. Walang kasalanan, walang kaso. Ngayon, okay. So, paano natin nasabing walang ghost or walang substandard project itong si House Speaker Martin Romualdez? Una, sa Tacloban. Si Speaker Martin Romualdez meron pong actual, na proyekto. May physical accomplishment, walang COA disallowances, walang audit red flags, walang reklamo ng ghost or substandards work. Sa Quezon City, itong si Vargas, wala ding ghost projects, wala ding substandard findings, walang adverse COA reports, walang contractor anomaly. So, sa ilalim, diba, sa madaling sabi nila, sa ilalim ng RA 9184 at ng COA auditing rules, diba, kapag dumaan sa masusing pag-audit at walang findings, malinaw na ibig sabihin, regularity in the performance of the office functional. So, hindi yan opinion, mga minamahal, batas po yan. So, ngayon, tanungin natin, bakit may isinampang kaso kung wala namang ebidensya?
Alam na agad ninyo yung sagot. Simple lang, politika, 'di ba? Ang reklamong ito ay walang complaint na may legal standing. Katawa-tawa, 'di ba? Wala silang mga personal knowledge. Basta-basta lang nagkaso. Pero yung kay Sara Duterte, totoo 'yon. Sandamakmak na papel. 'Di ba? Tapos sasabihin niya sayang yung papel daw. Hindi ba naman ay nako. And also mga minamahal, walang first-hand knowledge, puro recycled allegation. So mukhang lutong Macau, 'di ba? Itong ginagawa ni ng kanyang karibal. At mas naging kahinahinala dahil ang nasa likod nito ay si 'di ba yung dati nating binabash na si Rose Nonolin. Ano kaya ang connection ni Rose Nonolin dito kay Martin Romualdez at dito kay Vargas na parang galit na galit, gustong manakit? So, by the way, itong si Rose Nonolin, yung asawa niya na isang foreign Chinese and drug at sa Pogo personality na Bulgar ng 19th Congress. So, parang nagbabawi. Koko yung tatanungin, nagbabawi. 'Di ba? So, sino ba yung direktang bumangga dito sa kanila? Walang iba, kundi si Vargas. So, hindi yan coincidence, mga minamahal. Hindi natin pwedeng sabihin coincidence yan. Talagang gumagante. Political. 'Di ba? Ganyan naman talaga sa Pilipinas eh. Uso yung politika kaya wala nang bago dito. At sa ilalim mga minamahal ng Revised Penal Code or RA 3019 or Anti-Graft Law, mahalagang elemento ang malice at bad faith, 'di ba? At dito malinaw na mukhang masama yung kanilang intensyon, 'di ba? Gagamitin nila ang batas bilang political weapon, which is wrong. 'Di ba? So idadamay pa si Speaker Martin Romualdez kahit wala namang ebidensya. At inililigaw ang publiko sa totoong issue tungkol sa Pogo at tungkol dito sa pagbabato or sa droga. Diba? Kaya mga minamahal, hindi natin masasabi na they are fighting for the justice. They are doing political harassment. So, tingnan natin ang sinasabing civil society at mga religious backing. Diba? Si self-appointed bishop. 'Di ba? Isang yupak, walang malinaw na legal personality. 'Di ba? Wala ding maayos sa track record, walang consistency. So sa batas, ang kailangan natin diyan mga minamahal, credibility of the source. 'Di ba? Yan yung pinaka-importante. So kapag walang credibility ang isang tao, abay malamang bagsak na yan, 'di ba? So idinadawit pa si speaker, wala namang resibo. So 'di ba? Ulit-ulit dinadawit si speaker kahit hindi naman dapat, 'di ba? Hindi naman to signatory, hindi naman to implementor, hindi naman siya contractor, hindi naman siya beneficiaryo, 'di ba? Sa forfeiture proceeding mga minamahal, malinaw na ang rule na dapat burden of proof ay nasa nag-aakusa. Pero sa kanila, hearsay lang. At hindi pa nila napapatunayan, dapat kailangan muna nilang patunayan, 'di ba? Wala nga silang napapatunayan, so I think madi-dismiss din 'yan. Kung gumagawa lang sila ng ingay. Diba? So, anyway, mga minamahal yun po. It's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.